Muling binira ni Pangulong Rodrigo Duterte ang European Union dahil sa pangingalam sa Pilipinas. Buwelta yan ng Pangulo matapos magbanta ang EU na posibleng patawan ng mga trade sanction ang Pilipinas kung magpapatuloy ang di umano'y extrajudicial killings sa bansa. Nasa Myanmar ngayon ang Pangulo kung saan nakaharap niya ang ilang matataas na opisyal. Kabilang na ang human rights icon na si Aung San Suu Kyi. Live muna sa Myanmar, may report si Dano Tingkuko. Dano. Joseph, nakipagkita nga si Pangulong Duterte sa mga matataas na opisyal sa ikalawang araw ng kanyang official visit dito sa Myanmar. Ang Myanmar at Thailand ang huling dalawang ASEAN member states na hindi pa nabibisita ng Pangulo bago ang ASEAN Summit ngayong taon. Sa harap ng mga Pilipinong nakabase sa Myanmar, bumuelta si Pangulong Duterte sa anyay pangingialam ng European Union sa Pilipinas. Do not impose your culture or your belief in what would be a government in this planet. Yeah? Do not impose on other countries, especially us, as if the other countries of EU walang death penalty. Marami pa rin. Itong mga buang na to, hindi ko talaga, why are you trying to impose on us? Why don't you mind your own business? Why do you have to, with us? Reaksyon ito ng Pangulo matapos sabihin ng European Union na maaaring mawala ng bilyon-bilyong pisong trade deals ang Pilipinas kung magpapatuloy ang anilay judicial concerns. Kasama na riyan ang umano'y extrajudicial killings at pagbabalik ng death penalty. Naaalarma raw ang EU sa dami ng mga namamatay sa kampanya kontra droga. Una na ring hiniling ng European Parliament na palayain si Senadora Leila de Lima na nakakulong dahil sa pagkakasangkot umano sa droga. Sa mga kinatawan ng may mahigit 20 Filipino companies na may investment dito sa Myanmar, ang unang pulong ni Pangulong Duterte kanina. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, hindi tulad ng ibang bansa kung saan tayo ang humihingi ng investment, sa Myanmar, tayo ang nag-i-invest. It's a big market at the same time, developing din, at nakikita nila na konti pa rin yung nag-ooperate dito ng mga iba-ibang branch kasi it's a newly opened market. Bukod sa mga kumpanya sa larangan ng utilities, telecommunications at pagkain, isa rin sa mga planong i-export ng Pilipinas sa Myanmar ang hybrid rice seeds. Very agriculture-oriented yung bansa na to. It's something like sa ilang milyong hektarya ang pwedeng taniman ng rice dito. Kumpara doon sa iba-ibang lugar, dito napakalaki. At so ngayon, pinupush din nila yung use of hybrid rice. Ngayong araw, nakipagpulong din ang Pangulo kay Myanmar President U Tin Jo, ang unang sibilyang Pangulo ng Myanmar sa loob ng 5 dekada. Gayon din kay State Councilor at Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi para pag-usapan ng regional cooperation. Nakipagpulong din ang Pangulo kay Myanmar Commander-in-Chief Senior General Min Aung Hlaing para pag-usapan ang pagpapalalim ng bilateral defense cooperation ng dalawang bansa. Bukod sa bilateral cooperation, isa sa mga sentro ng official visit ni Pangulong Duterte dito sa Myanmar ang paglagda ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng mga gobyerno ng Pilipinas at Myanmar kaugnay ng food security. Ayon sa Embahada ng Pilipinas dito sa Myanmar at ayon na rin sa datos ng National Statistics Authority, isa sa mga pangunahing ini-import ng Pilipinas mula Myanmar ay agricultural products tulad ng bigas. Sa isang press conference pagkatapos ng kanyang pulong sa Filipino community sa Myanmar, napag-usapan ang isinusulong ng Pangulong pag-amyenda sa saligang batas. Natanong ang Pangulo kung kinukonsidera ba niya si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na pangunahan ng Constitutional Commission para sa pagbuo ng federalism. Maybe, baka ayaw rin niya. But maybe. Joseph, sa ngayon, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang official dinner ni Pangulong Duterte kasama ang mga matataas na opisyal ng Myanmar. At maya-maya lang, more or less an hour from now, bandang alas 10 oras dyan sa Pilipinas ay nakatakda na rin tumulak si Pangulong Duterte papuntang Thailand para naman sa kanyang official visit doon. Joseph? Dano, dun tayo sa meeting nitong si Pangulong Duterte kay Aung San Suu Kyi. Alam mo, di ba nung nakakulong pa ito, ay isang Pilipinas na nanawagan sa kanyang kalayaan. Ano kaya yung napag-usapan ng dalawang leader dyan sa Myanmar?
Joseph, ayon sa DFA at sa PCOO, no, dun sa ilang mga notes na i-share nila sa atin, sa media na nagko-cover nitong official visit ni Pangulong Duterte, ilan lang daw sa mga napag-usapan nitong si Daw Aung San Suu Kyi at ni Pangulong Duterte ang agricultural education, technological expertise exchange, at yung pagbibigay ng importansya dun sa tinatawag na ASEAN Consensus. At meron ding ilang mga napag-usapan na mga hakbang, halimbawa sa pagtaas or paglaki nung ini-invest natin dito sa Myanmar, particular hindi lang sa komersyo kundi pati na rin sa technology exchange, yung ini-invest natin na pag-training sa mga taga Myanmar, particular sa usapin ng agrikultura. At nabanggit din daw na si Daw Aung San Suu Kyi ay interesado din daw sa pineapple fiber, Joseph. Okay. Dano, going there at saka dun sa mga first few events niyo dyan sa Myanmar, may mga nabanggit si Presidente tungkol sa China, no? And isa dun sa nakita ko ay yung pag-mention niya sa Code of Conduct. I think this is the first time that the President mentioned that Code of Conduct, yung context ng ating, issue with China. Paano yung, how will that factor in terms of the dynamics? At just iniisip ni Pangulo na ano yung magiging strategy ng Pilipinas as far as China and our properties, Benham Rice and South China Sea is concerned? Joseph, if we're not mistaken, no, ganito yung basic outline nung naging pahayag ni Pangulong Duterte patungkol dito sa Scarborough Shoal. Ang sinasabi niya, hindi daw siya makikipaggera on behalf of the Philippines sa China sa puntong ito dahil nga mahina pa daw yung ating kapasidad militar. Pero ang hindi naman daw ito nangangahulugan na isinusuko na natin ang Scarborough Shoal. May binabanggit din sa atin si Pangulong Duterte kagabi, no, sa ating sa press conference pagkatapos nung meeting niya with the Filipino community, na yung sinasabi naman doon sa UNCLOS decision, if I remember this correctly, yung sinasabi niya, yung sinasite niya doon, hindi naman nag-rule ang UNCLOS sa sovereignty. Pero binigyan tayo, in his words, binigyan tayo ng entitlement doon sa kung ano man yung makukuha doon sa Scarborough Shoal. So yung sinasabi niya, kakausapin niya ang China, magiging maayos muna ang relasyon, at sinasabi nga niya na nagkaroon ng gana yung ating ekonomiya dahil sa ating maayos na pakikipag-usap sa China. Pero posible din daw na matuldukan yon oras na kumuha ang China ng mga natural resources mula sa Scarborough Shoal bago pa tayo magkaroon ng pagkakataon na makuha yon. So technically parang ang sinasabi niya sa dulo nung kanyang naging pahayag na sa puntong ito, importante nga daw na mapag-usapan lahat ng claimant states na magkaroon ng Code of Conduct dahil hindi man niya isinusuko yung teritoryo, hindi man niya isinusuko ang Scarborough Shoal dahil yun ang ilang beses niyang nilinaw. Sinabi rin niya na hindi pwedeng dumiretso daw ng puwersa sa ngayon dahil kulang pa tayo doon, Joseph. Alright. You have a very busy schedule, no? Pero can you describe us first yung sa reception ng mga Pilipino dyan sa Myanmar? Kasi ang alam natin, pag talaga nag-out of the country si Presidente, medyo madaming pumupunta. So, sa Myanmar part, how was the reception of the Filipinos there? Just to put this in context, no, itong capital ng Myanmar, the new capital, Naypyidaw, basically walang Pilipino dito. All of the Filipinos na pumunta dito para makipagkita kay Pangulong Duterte, galing sila sa the old capital, Yangon, and the city of Mandalay. Just to give a context to our viewers, ang layo ng Mandalay at Yangon, tig-5 oras. So 5 oras silang bumiyahe by land, papunta dito sa Naypyidaw para makita ang Pangulo, at 5 oras din yung kanilang biyahe pabalik sa kanilang mga lungsod. Ang sinasabi ni Ambassador Alex Chua, yung ating Philippine Ambassador dito sa Myanmar, ay nung inanunsyo daw nila na pupunta daw dito, bibisita dito si Pangulong Duterte, marami na daw yung interesado, marami daw yung gustong makita siya ng personal. At pagdating nga nila dito, nagkaroon ng parang siguro 2 to 3 hours na waiting time para sa pagdating niya, at nung pagdating niya dito ay masigabong palakpakan yung isinalubong sa kanya. So makikita mo rin na yung enthusiasm ng Filipino community dito na makita ang Pangulo, Joseph. From Myanmar, he's going to Thailand. Ano yung mga inaasahan natin na aktibidad naman doon ng Pangulo?
Just as dito sa Myanmar being an official visit, inaasahan natin, no, nabanggit na rin ito last week, inaasahan na magkakaroon ng ilang mga agreements. More agreements to be signed. I understand these are trade agreements to be signed between the two governments, although we don't have the details at the moment. Also part of the agenda would be bilateral meetings patungkol sa ASEAN dahil ito nga ay parang itong Thailand, basically ito yung pinakahuling ASEAN member state na bibisitahin ni Pangulong Duterte bago ang mismong ASEAN Summit, being na tayo o ang Pilipinas ang ASEAN share ngayong taon, no? So isa rin yan definitely sa mga pag-uusapan. And of course, part of the agenda would be meeting the Filipino community doon sa Thailand. Mas marami sila kumpara sa Filipino community dito sa Myanmar na based dun sa pinakahuling census ng ating embahada dito ay nasa almost 1,800 plus, Joseph. Alright, marami rin yun. Maraming salamat, Dano Tingkungko.